Ang hukbong katihan ng Pilipinas. Naisip mo na ba kung ano ang kinakailangan upang maging isang sundalo sa Armed Forces of the Philippines? Isipin ito ay tungkol lamang sa mga kasanayan sa labanan at pisikal na lakas. Mag-isip muli. Ngayon, lampas na tayo sa larangan ng digmaan at sumisid sa puso at kaluluwa ng Philippine Army. Tuklasin natin ang mga pagpapahalaga, tradisyon, at kasaysayan na humubog sa mga mandirigma sa loob ng maraming siglo, mula sa mga disiplinadong Spartan ng sinaunang Greece hanggang sa mga modernong bayani na buong pagmamalaki na nagsusuot ng uniforme ng ating bansa. Humanda upang matuklasan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tagapag-alaga ng Pilipinas, isang tagapagtanggol ng ating mga tao, at isang sagisag ng karangalan, tungkulin, at paglilingkod. Ngayon, pinag-uusapan natin ang gulugod ng ating pambansang depensa, ang hukbo ng Pilipinas. Ito ay higit pa sa bota sa lupa. Ito ay isang multifaceted na puwersa na may mayamang kasaysayan at isang kritikal na misyon. Paglilingkod sa bayan, ang ating bato. Ang pangunahing layunin ng Army. Upang paglingkuran at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Itinataguyod natin ang konstitusyon, ipinagtatanggol ang ating pambansang interes, at laging handang harapin ang anumang banta, tulad ng mga Spartan sa Thermopylae na humawak ng linya laban sa mas malaking puwersa. Higit pa sa labanan, mga kasosyo sa pagbuo ng bansa. Ang Army ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga digmaan, kami rin ay mga pangunahing manlalaro sa pagbuo ng isang mas malakas na Pilipinas. Nakikipagtulungan tayo sa pamahalaan upang matiyak ang kapayapaan, katatagan, at pag-unlad. Alam mo ba na sa US, nagtayo ang Army Corps of Engineers ng mga iconic landmark tulad ng Hoover Dam at Pentagon? Iyan ang uri ng epekto na nilalayon namin. Pagsasanay para sa kinabukasan, pag-angkop sa mga hamon. Patuloy kaming nagsasanay at umaangkop upang matugunan ang mga bagong hamon. Tulad ng mga maalamat na Gurkha, na kilala sa kanilang mabangis na katapangan at kakayahang umangkop sa pinakamalupit na mga lupain, sinisikap naming maging maraming nalalaman at handa sa anumang bagay. Nangangahulugan ito ng pagiging handa para sa mga tradisyonal na tungkulin sa pakikipaglaban, pati na rin ang pagtulong sa mga misyon sa pagtulong sa kalamidad at peacekeeping. Isang puwersa para sa kinabukasan. Ang Philippine Army ay patuloy na umuunlad. Namumuhunan kami sa mga bagong teknolohiya, bumubuo ng mga makabagong taktika, at nagpapatibay ng matatag na pakikipagsosyo, tulad ng Israeli Defense Forces, na kilala sa kanilang mga makabagong kakayahan sa militar. Tandaan, ang Army ay higit pa sa isang puwersang panlaban. Tayo ang mga tagapag-alaga ng ating bansa, ang mga tagabuo ng ating mga komunidad, at ang mga tagapagtanggol ng ating mga tao. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay bilang isang sundalo, at isang karangalan na makasama ka sa aming hanay. Ang hukbong Pilipino, isang siglo ng katapangan at paglilingkod. Sige, sa hinaharap ng mga sundalo, ngayon ay sinisilip natin ang kamangha-manghang kasaysayan ng Philippine Army. Ito ay isang kwentong puno ng katapangan, katatagan, at hindi natitinag na dedikasyon sa ating bayan. Mula revolusyon hanggang makabagong lakas. Malalim ang ugat ng Philippine Army. Humugot tayo ng inspirasyon sa ating mga revolusyonaryong bayani tulad ni Andres Bonifacio, na namuno sa katipunan laban sa mga mananakop na Espanyol. Sila ang kislap na nagpasiklab sa ating laban para sa kalayaan, at ang kanilang diwa ay nabubuhay sa Army ngayon. Matapos makamit ang kalayaan mula sa Espanya, ang ating tropa ay humarap sa panibagong hamon, ang kolonyal na paghahari ng mga Amerikano. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinagpatuloy ng mga sundalong Pilipino ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan, na nagpapakita ng kanilang hindi natitinag na pangako sa ating bansa. Fast forward sa 1935, noong opisyal na naitatag ang Philippine Army sa ilalim ni Pangulong Manuel L. Quezon. Nagmarka ito ng bagong panahon para sa ating militar, na may pagtuon sa propesyonal na pagsasanay at modernong kagamitan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang ating mga sundalo ay lumaban kasama ng mga Amerikano laban sa mga mananakop na Hapons. Bagamat maaaring napaharap tayo sa mga pagkabigo, hindi natinag ang ating espiritu. Ipinagpatuloy ng mga mandirigmang gerilya ng Pilipino ang paglaban na pinatunayan ang kanilang katatagan at determinasyon. Isang puwersa para sa kapayapaan at pag-unlad. Sa mga dekada mula noon,
ang Army ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng bansa, hindi lamang sa pamamagitan ng labanan kundi pati na rin sa pamamagitan ng humanitarian aid, disaster relief, at peacekeeping missions. Nagpadala pa kami ng mga tropa para tumulong sa ibang mga bansang nangangailangan, tulad ng South Korea at Vietnam. Ngayon, ang Philippine Army ay nahaharap sa mga bagong hamon, mula sa terorismo hanggang sa mga natural na sakuna. Ngunit patuloy tayong umaangkop, umuunlad, at nagpapalakas ng ating mga kakayahan upang protektahan ang ating bansa at ang ating mga tao. Tandaan, ang pagiging sundalo ay hindi lamang tungkol sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ito ay tungkol sa pagdadala ng ipinagmamalaking pamana ng paglilingkod, katapangan, at dedikasyon sa Pilipinas. Sa pagsisimula mo sa iyong paglalakbay sa militar, hindi ka lang sumasali sa isang organisasyon, nagiging bahagi ka ng isang kasaysayan na umaabot ng mahigit isang siglo. At iyon ay isang bagay na tunay na ipagmalaki. Ang hukbong Pilipino, isang pamana ng serbisyo at paglago. Let's bungkalin ng mas malalim sa puso ng Philippine Army at galugarin kung bakit ito ay isang natatanging at mahalagang institusyon. Isang puwersa para sa paglago, higit pa sa mga mandirigma. May kasaysayan ang Philippine Army na kaakibat ng pag-unlad ng ating bansa. Hindi lang kami mga tagapagtanggol, kasosyo tayo sa pagbuo ng mas magandang Pilipinas. Isipin ang US Army Corps of Engineers na gumanap ng mahalagang papel sa pagbuo ng infrastruktura ng Amerika, mula sa mga kalsada, tulay hanggang sa mga dam at kanal. Ang aming mga ugat, isang tradisyon ng karangalan. Ang ating pamana ay bumalik, inspirasyon ng mga pambansang bayani tulad ni Andres Bonifacio, na namuno sa katipunan sa ating laban para sa kalayaan. Ang tradisyong ito ng katapangan at dedikasyon ang siyang dahilan kung bakit tayong mga sundalong Pilipino. Pagkakaiba at pagkakaisa, isang refleksyon ng ating bayan. Ang Army ay isang mikrokosm ng Pilipinas mismo. Kinakatawan natin ang magkakaibang kultura at rehiyon ng ating kapuluan, at pinahahalagahan natin ang pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Tulad ng mga Gurkha, na kilala sa kanilang magkakaibang pinagmulang etniko at matinding katapatan, tinatanggap namin ang aming mga pagkakaiba at nagtutulungan bilang isang magkakaugnay na puwersa. Isang makabagong hukbo, inihanda para sa kinabukasan. Hindi tayo natigil sa nakaraan, tayo ay isang modernong hukbo, patuloy na umaangkop sa mga bagong hamon. Namumuhunan kami sa pagsasanay, teknolohiya, at pakikipagsosyo upang manatiling nangunguna sa curve. Isipin ang Israeli Defense Forces, na kilala sa kanilang innovation at cutting-edge na mga taktika. Kalidad higit sa dami, ang paggawa ng isang sundalong Pilipino. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa kalidad ng ating mga sundalo. Nakatuon kami sa pagsasanay, pamumuno, at mga pagpapahalaga upang lumikha ng isang puwersa na hindi lamang sanay ngunit matuwid din sa moral. Tandaan, ang mga Spartan ng sinaunang Greece ay isang maliit ngunit mataas na disiplinadong puwersa na tinalo ang mas malalaking hukbo. Mga pagpapahalaga at profesionalismo, ang aming bedrock. Ang lakas ng Army ay hindi lamang nagmumula sa ating kagamitan at pagsasanay kundi pati na rin sa ating mga pinahahalagahan, karangalan, kagitingan, at malalim na pangako sa sambayan ng Pilipino. Ito ang parehong mga halaga na gumabay sa mga sundalo sa buong kasaysayan, mula sa samurai ng feudal na Japan hanggang sa mga kabalyero ng medieval na Europa. Tandaan, ang Philippine Army ay higit pa sa isang puwersang panlaban. Kami ay isang simbolo ng pambansang pagmamalaki, isang kasosyo sa pagbuo ng bansa, at isang puwersa para sa kabutihan sa aming mga komunidad. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay bilang isang sundalo, at isang karangalan na makasama ka sa aming hanay. Ang hukbong Pilipino, profesionalismo at serbisyo sa bayan. Pag-usapan natin isang mahalagang aspeto ng pagiging isang sundalo, profesionalismo. Ito ay higit pa sa pagsusuot ng uniforme at pagsunod sa mga utos. Ito ay isang mindset, isang code ng pag-uugali, at isang pangako sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang puso ng profesionalismong militar, serbisyo, bago ang sarili. Isipin ang U ang motto ng S, Coast Guard, Semper Paratus, na nangangahulugang laging handa. Ang motto na ito ay naglalaman ng diwa ng profesionalismo ng militar, kung saan ang misyon at ang kapakanan ng iba ay laging nauuna. Tulad ng mga doktor na nag-alay ng kanilang buhay sa pagpapagaling,
ang mga sundalo ay dalubhasa sa kanilang larangan na ginagamit ang kanilang kaalaman at kakayahan upang protektahan ang bansa. Ang konstitusyon, ang aming patnubay na liwanag. Malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon na ang militar ay nasa ilalim ng kontrol ng sibilyan. Ang Pangulo ang ating Commander-in-Chief, at ang Kongreso ay may kapangyarihang magdeklara ng digmaan. Tinitiyak ng sistemang ito na ang militar ay nagsisilbi sa interes ng mamamayan, hindi ang kabaligtaran. Tulad ng samurai ng feudal na Japan, na nakatali sa kanilang mga Panginoon sa pamamagitan ng isang Code of Honor, ang mga sundalong Pilipino ay nakatali na itaguyod ang konstitusyon at paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Ang panunumpa ng pagpapatibay, pangako ng isang sundalo. Kapag nanumpa ka ng paninindigan, hindi ka lang bumibigkas ng mga salita, gumagawa ka ng taimtim na pangako na ipagtanggol ang ating bansa at itaguyod ang konstitusyon. Ito ay tulad ng mga kabalyero ng medieval Europe na nanumpa ng katapatan sa kanilang hari at nangakong ipagtatanggol ang mahihina at inosente. Ang iyong panunumpa ay isang pangako sa paglilingkod, isang panata na unahin ang mga pangangailangan ng iba bago ang iyong sarili. Ang kodigo ng etika ng AFP, ang aming moral compass. Binabalangkas ng AFP Code of Ethics ang mga halaga at pamantayan na gumagabay sa ating mga aksyon bilang mga sundalo. Binibigyang diin ito ang karangalan, integridad, at walang pag-iimbot na paglilingkod. Tulad ng mga Gurkha, nakilala sa kanilang hindi natitinag na katapatan at pagsunod sa kanilang mga alituntunin ng pag-ugali, ang mga sundalong Pilipino ay inaasahang tutuparin ang matataas na mithiing ito. Propesyonalismo sa aksyon. Ang propesyonalismo ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin, ito ay tungkol sa pagsusumikap para sa kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa. Nagsasanay ka man sa hanay ng pagpapaputok, nakikilahok sa isang misyon ng peacekeeping o tumutulong sa mga pagsisikap sa pagtulong sa kalamidad, ang iyong propesyonalismo ay sumasalamin sa buong Armed Forces of the Philippines. Tandaan, bilang isang sundalo, hindi ka lang isang mandirigma, ikaw ay isang propesyonal, isang tagapag-alaga ng mga tao, at isang tagapagtaguyod ng konstitusyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga halaga ng serbisyo, integridad, at propesyonalismo, hindi ka lamang magiging mas mahusay na sundalo kundi isang mahalagang asset din sa ating bansa. Ang hukbong Pilipino, propesyonalismo, at mga pangunahing halaga ng Army. Tingnan natin mas malalim sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang propesyonal na sundalo sa Philippine Army. Ito ay higit pa sa pagsunod sa mga utos at pagsusuot ng uniforme. Ito ay tungkol sa pagsasama-sama ng isang hanay ng mga halaga na nahasa sa loob ng maraming siglo ng kasaysayan ng militar. Propesyonalismo, ang bato ng ating serbisyo. Ang propesyonalismo ng militar ay isang konsepto na nagmula noong sinaunang panahon. Isipin ang mga hukbong Romano, na kilala sa kanilang disiplina, pagsasanay, at hindi natitinag na dedikasyon sa Roma. Bilang mga sundalo, inaasahan nating itaguyod ang parehong mga mithiin ng kadalubhasaan, integridad, at walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang panunumpa ng pagpapatibay, higit pa sa mga salita. Kapag nanumpa ka, hindi ka lang bumibigkas ng mga linya, nangako ka ng katapatan sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino. Nangangako ka na itaguyod ang batas, protektahan ang mga inosente, at ipagtatanggol ang kalayaan ng ating bansa, tulad ng mga kabalyero ng medieval Europe na nanumpa ng katapatan at kabayanihan. Kultura ng Army, isang natatanging paraan ng buhay. Ang pagiging sundalo ay higit pa sa trabaho, ito ay isang paraan ng buhay. Mayroon tayong sariling mga kaugalian at tradisyon, tulad ng pagpupugay at paggalang sa watawat, na nagpapatibay sa ating mga pinahahalagahan at lumilikha ng pakiramdam ng pagkakapatiran. Isipin ang mga Gurkha na kilala sa kanilang matinding katapatan at natatanging tradisyon, tulad ng pagdadala ng kanilang mga iconic na kukri na kutsilyo. Karangalan, katapangan, tungkulin, pagkakaisa, katapatan, ang ating mga pangunahing halaga. Ang mga halagang ito ay hindi lamang mga salita sa isang pahina, sila ang pundasyon ng ating propesyon. Pinipilit tayo ng karangalan na gawin ang tama, kahit na mahirap. Ang kagitingan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang panganib. Ang tungkulin ay nagpapaalala sa atin ng ating mga obligasyon sa ating bansa at sa ating mga kasama. Pinagbubuklod tayo ng pagkakaisa bilang isang pangkat at tinitiyak ng katapatan na hindi tayo matitinag sa ating pangako sa sambayanang Pilipino.
Pagtataguyod ng mga pagpapahalagang ito, isang panghabang buhay na pangako. Ang mga halagang ito ay hindi mapag-usapan. Ginagabayan nila tayo sa bawat sitwasyon, mula sa larangan ng digmaan hanggang sa ating pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan. Sa pagsasabuhay ng mga mithiing ito, nakukuha natin ang tiwala at paggalang ng mga taong pinaglilingkuran natin. Tandaan, ang militar ay hindi lamang isang puwersang panlaban, ito ay isang haligi ng ating lipunan. Pagsasanay at pag-unlad, ang landas sa kahusayan. Ang pagpapanatili ng profesionalismo ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay at pag-unlad. Dapat nating hasain ang ating mga kakayahan, kapwa sa pakikipaglaban at sa mga hindi tradisyonal na tungkulin tulad ng pagtulong sa kalamidad at pagpapanatili ng kapayapaan. Isipin ng Israeli Defense Forces, na kilala sa kanilang mahigpit na pagsasanay at kakayahang umangkop sa harap ng patuloy na pagbabanta. Tandaan, bilang mga sundalo, higit pa kayo sa mga mandirigma. Kayo ay mga profesional, tagapag-alaga ng mga tao, at mga tagapagtaguyod ng mga halaga ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga mithiin ng profesionalismo, hindi ka lamang maglilingkod ng may katangi-tangi, kundi mag-iiwan din ng pangmatagalang pamana ng karangalan at paglilingkod sa Pilipinas. Ang hukbong Pilipino, pagsasanay para sa kahusayan. Sa Philippine Army, ang pagsasanay ay higit pa sa pagtulak sa iyong mga limitasyon. Ito ang susi sa pagiging sanay, madaling ibagay, at epektibong mandirigma. Train like you fight, mantra ng Army. Naniniwala kami sa pagsasanay para sa totoong mundo. Kung ito man ay mga senaryo ng labanan, pagtugon sa sakuna, o mga misyon sa peacekeeping, tinitiyak namin na ang aming mga pagsasanay ay malapit sa totoong bagay hanggat maaari. Tandaan ang bootcamp ng US Marines sa Paris Island, nakilala sa mga nakakapanghinayang hamon nito na naghahanda sa mga recruit para sa pinakamahirap na kondisyon. Iyan ang antas ng intensity at pagiging totoo na sinisikap namin. Pagbalans ng isip at katawan, ang kumpletong sundalo. Ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay tungkol sa pagpapatalas ng iyong isip, paghahasa ng iyong mga kasanayan sa paggawa ng desisyon, at pag-unawa sa mga komplikado ng modernong pakikidigma. Isipin ang mga sinaunang Greek hoplite, na hindi lamang mga bihasang mandirigma kundi mga mamamayan din na may malalim na pag-unawa sa mga taktika at diskarte. Kakayahang umangkop, ang susi sa tagumpay. Ang larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, at gayon din ang mga banta na kinakaharap natin. Kaya naman binibigyang diin namin ang kakayahang umangkop sa aming pagsasanay. Gusto naming makapag-isip ka, makapag-improvise, at malampasan ang anumang balakid. Naaalala mo ba ang Vietcong, na gumamit ng mga taktikang gerilya at ang kanilang kaalaman sa lupain upang malampasan ang isang mas malaki at mas mahusay na gamit na puwersa ng US? Iyan ang kapangyarihan ng kakayahang umangkop. Efficiency at resourcefulness, gumagawa ng higit sa mas kaunti. Ang mga mapagkukunan ay kadalasang limitado sa militar, kaya tinuturuan ka naming maging mahusay at maparaan. Nangangahulugan ito na sulitin kung ano ang mayroon ka, ito man ay mga bala, mga supply, o oras. Isipin ng British SAS, isang unit ng espesyal na puwersa na kilala sa kakayahan nitong gumana sa likod ng mga linya ng kaaway na may kaunting mapagkukunan. Pagsasanay para sa kinabukasan, namumuhunan sa iyo. Patuloy naming ina-update ang aming mga programa sa pagsasanay upang matiyak na nauugnay ang mga ito sa modernong larangan ng digmaan. Namumuhunan kami sa mga makabagong pasilidad at teknolohiya sa pagsasanay at ipinapadala namin ang aming mga sundalo sa mga advanced na kurso sa buong mundo. Lahat ito ay bahagi ng aming pangako sa pagbuo sa iyo sa pinakamahusay na sundalo na maaari mong maging. Tandaan, ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa paghahanda para sa digmaan, ito ay tungkol sa personal na pag-unlad, profesional na pag-unlad, at pagiging isang mahalagang asset sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon ng pagsasanay, hindi ka lamang nagiging mas mabuting sundalo, nagiging mas mabuting tao ka. The Philippine Army, Leadership, the Heartbeat of the Force. Pag-usapan natin ang esensya ng pamumuno sa Philippine Army. Ito ay higit pa sa pagbibigay ng mga utos, ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa iba, paggawa ng mahihirap na desisyon, at pagsasama-sama ng mga pagpapahalagang tumutukoy sa isang tunay na sundalo. Pamumuno, ang lakas ng pagmamaneho. Sa militar, ang pamumuno ay lahat.
Isipin ang mga mahuhusay na pinuno ng militar tulad ni Alexander the Great na namuno sa kanyang mga hukbo sa mga kontinente, o John of Arc na nagbigay inspirasyon sa mga Pranses sa tagumpay laban sa Ingles. Ang malakas na pamumuno ang nagbubuklod at nag-uudyok sa isang puwersa na lumilikha ng mga kondisyon para sa tagumpay. Character, competence, commitment, courage, the four C's of leadership. Nililinang ng Philippine Army ang mga pinunong nagtataglay ng mga mahahalagang katangiang ito. Karakter, tulad ni George Washington, na kilala sa kanyang katapatan at integridad, ang isang lider na may karakter ay nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala at paggalang mula sa kanilang mga tropa. Kakayahan, kung paanong si Napoleon Bonaparte ay isang dalubhasang taktika, ang isang karampatang pinuno ay nagtataglay ng kaalaman at kasanayan upang makagawa ng mga tamang desisyon at makamit ang kanilang misyon. Pangako, isipin si Audie Murphy, ang pinalamutian na sundalong Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig, na paulit-ulit na itinaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasama. Ang isang nakatuong leader ay naglalagay ng mga pangangailangan ng kanilang koponan at bansa kaysa sa kanilang sarili. Tapang, ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay ang kakayahang kumilos sa kabila nito. Tandaan ang 300 Spartan na matapang na nagtanggol sa pass sa Thermopylae laban sa isang mas malaking hukbo ng Persya. Iyan ang uri ng tapang na kailangan ng isang pinuno. Edukasyon, karanasan, pagpapaunlad ng sarili, ang mga haligi ng pag-unlad ng pamumuno. Ang Army ay hindi lamang umaasa na ikaw ay isang ipinanganak na pinuno, tinutulungan ka naming maging isa. Nag-aalok kami ng isang matatag na programa sa pagpapaunlad ng pamumuno na kinabibilangan ng formal na edukasyon sa mga paaralang militar, karanasan sa mga kamay sa larangan, at mga pagkakataon para sa pagpapabuti ng sarili. Pamumuno sa pagsasanay, maging, malaman, gawin. Upang maging isang epektibong pinuno, kailangan mong maging, isama ang mga halaga ng Army ng karangalan, katapatan, kagitingan, tungkulin, at pagkakaisa. Mamuhay ng may integridad at maging isang huwaran para sa iyong mga tropa. Alamin, unawain ang kapaligiran sa pagpapatakbo, ang iyong sariling mga lakas at kahinaan, at ang mga kasanayang kinakailangan upang mamuno sa mga sundalo at makamit ang mga misyon. Gawin, himukin ang iyong mga nasasakupan, gumawa ng mga desisyon, kumilos, at patuloy na magsikap na mapabuti ang iyong sarili, ang iyong unit, at ang iyong mga sundalo. Tandaan, ang pamumuno ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, pag-aangkop, at paglaki. Yakapin ang hamon, at sikaping maging uri ng pinuno na nagbibigay inspirasyon sa iba upang makamit ang kadakilaan. Ang hukbong Pilipino, pagtatanggol sa bayan, paglilingkod sa bayan. Pag-usapan natin ang mga pangunahing prinsipyo na gumagabay sa papel ng Philippine Army sa ating bansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung paano lumaban, ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating lugar sa lipunan at sa ating pangako sa sambayanang Pilipino. Ang konstitusyon, ang aming patnubay na liwanag. Isipin ang konstitusyon bilang panuntunan para sa ating bansa. Inilalatag nito ang mga karapatan ng bawat Pilipino at nagtatag ng isang demokratikong pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ang may hawak ng kapangyarihan. Ang papel ng Army. Upang protektahan ang mga karapatang iyon at itaguyod ang sistema ng pamahalaan. Ang misyon ng hukbo, upang paglingkuran at protektahan. Ang aming misyon ay simple, upang paglingkuran at protektahan ang mamamayan ng Pilipinas. Ipinagtatanggol namin ang aming mga hangganan, pinapanatili ang panloob na seguridad, at tumutulong na lumikha ng isang ligtas at maunlad na lipunan. Isipin ang Roman Praetorian Guard, na inatasang protektahan ang emperador at panatilihin ang kaayusan sa imperyo ng Roma. Kontrol ng sibilyan, ang hukbo at demokrasya. Sa isang demokrasya, ang militar ay hindi namumuno, ito'y nagsisilbing. Ang Pangulo, bilang ating Commander-in-Chief, ang nagtatakda ng pangkalahatang direksyon, habang ang Kongreso, na kumakatawan sa mga tao, ay may kapangyarihang magdeklara ng digmaan. Tinitiyak ng sistemang ito na ang militar ay nananatiling may pananagutan sa mga tao at kumikilos para sa kanilang pinakamahusay na interes. Ito ay isang sistema na katulad ng sa Estados Unidos, kung saan ang Pangulo ay ang Commander-in-Chief, ngunit ang Kongreso lamang ang maaaring magdeklara ng digmaan. Pagprotekta sa ating teritoryo at sa ating mga karapatan.
Ang Philippine Army ay may pananagutan sa pagtatanggol sa ating buong teritoryo, kasama na ang ating mga isla, tubig, at airspace. Ngunit ang aming misyon ay lumampas sa mga pisikal na hangganan. Responsibilidad din namin ang pagprotekta sa mga pangunahing karapatan ng lahat ng Pilipino, tulad ng kalayaan sa pagsasalita, relihiyon, at pagtitipon. Isipin ng mga Gurkha na nagsilbi sa British Army sa loob ng mahigit 200 taon, itinataguyod ang mga halaga ng kanilang bansa, at pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan sa buong mundo. Ang kalihim ng tanggulang pambansa, ang aming civilian leader. Ang Secretary of National Defense ay parang coach ng team. Isa silang pinunong sibilyan na itinalaga ng Pangulo para mangasiwa sa militar at tiyaking natutupad natin ang ating misyon. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa Pangulo at Kongreso upang bumuo ng mga estratehiya at gumawa ng mga desisyon tungkol sa pambansang depensa. Tandaan, ang Philippine Army ay higit pa sa isang puwersang panlaban. Kami ay mga tagapag-alaga ng demokrasya, tagapagtanggol ng mga tao, at mga tagapaglingkod ng bansa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating tungkulin sa pagtataguyod ng saligang batas at paglilingkod sa publiko, masisiguro natin na ang ating mga aksyon ay palaging para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ang hukbong Pilipino, pagtatanggol sa bayan, paglilingkod sa bayan, bahagi 2. Lipagpatuloy natin ang ating paggalugad sa papel ng Philippine Army sa ating bansa. Ngayon, nakatuon tayo sa malaking larawan, ang patakaran sa pagtatanggol ng bansa na gumagabay sa ating mga aksyon at ang mga estratehiyang ginagamit natin upang protektahan ang ating bansa. Depensa ng Estado, ang ating pangunahing tungkulin. Tandaan, nakasaad sa ating konstitusyon na pangunahing tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at protektahan ang mga tao. And guess what? Ang militar ay isang mahalagang bahagi ng pamahalaang iyon. Katulad ng Minutemen of the American Revolution, na mga ordinaryong mamamayan na handang ipagtanggol ang kanilang mga komunidad sa isang sandali, bawat mamamayang Pilipino ay may tungkuling gampanan sa pagtatanggol sa ating bayan. Komprehensibong seguridad, higit pa sa baka militar. Ang pambansang seguridad ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng isang malakas na militar. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang ating mga tao ay ligtas, maunlad, at malaya sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Isipin mo itong tulad ng isang bahay, mahalaga ang matibay na bubong, ngunit kailangan mo rin ng matibay na pader, pundasyon, at gumaganang mga kagamitan. Ang komprehensibong seguridad ay nangangahulugan ng pagtingin sa malaking larawan politika, lipunan, ekonomiya, at kultura at tiyaking lahat sila ay nagtutulungan upang lumikha ng isang matatag at maunlad na bansa. National Self-Reliance, pagbuo ng sariling lakas. Habang mayroon tayong mga kakampi at kasosyo, mahalagang maging self-reliant ang Pilipinas. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng sarili nating mga kakayahan sa militar, pagpapalakas ng ating ekonomiya, at pagpapaunlad ng pakiramdam ng pambansang pagkakaisa. Isipin ang Switzerland, isang maliit na bansa na may malakas na militar at isang maunlad na ekonomiya na nanatiling neutral at independyente sa loob ng maraming siglo. Ang papel ng hukbo, madiskarte, at taktikal. Ang Philippine Army ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa pambansang patakaran sa pagtatanggol. Nagbibigay kami ng mga sinanay at handa na puwersa para sa malawak na hanay ng mga misyon, mula sa mga operasyong pangkombat hanggang sa peacekeeping at humanitarian na tulong. Para kaming Swiss Army na kutsilyo ng militar, maraming nalalaman, madaling ibagay, at laging handang i-deploy. Pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo, pagbuo ng mga tulay. Nakikipag-ugnayan din kami sa ibang mga bansa at organisasyon upang itaguyod ang kapayapaan, seguridad, at pagtutulungan. Nakikilahok kami sa mga multinational na pagsasanay, nagbabahagi ng kaalaman at kadalubhasaan, at nagtatayo ng mga relasyon sa aming mga kaalyado. Ito ay katulad ng kung paano nagtutulungan ang mga bansang miyembro ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, upang matiyak ang sama-samang seguridad. Tandaan, ang Philippine Army ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga digmaan, tungkol din tayo sa pagbuo ng kapayapaan, pagpapaunlad ng kaunlaran, at pagprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Ang iyong tungkulin bilang isang sundalo ay mahalaga sa seguridad at kaunlaran ng ating bansa. Ang hukbong Pilipino, pambansang estratehiya sa militar sa aksyon. Hayaan na natin tingnan ang malaking larawan,
ang National Military Strategy. Ito ang blueprint na gumagabay kung paano pinoprotektahan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang ating bansa. Pagprotekta sa bansa, ang pangwakas na layunin. Ang ating pambansang patakaran sa pagtatanggol ay tungkol sa pagprotekta sa mamamayang Pilipino at sa ating pambansang interes. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng militar, ito ay tungkol sa paggamit ng lahat ng ating mga mapagkukunan ng matalino. Tulad ng isang manlalaro ng chess na maingat na isinasaalang-alang ang bawat galaw, sinusuri ng ating mga pinuno ang mga salik sa politika, ekonomiya, at panlipunang nakakaapekto sa ating seguridad. Ang ikot ng patakaran sa pambansang seguridad, isang tuloy-tuloy na proseso. Isipin ito na parang feedback loop. Una, tinutukoy ng aming mga pinuno ang mga potensyal na banta at panganib, tulad ng pag-diagnose ng doktor sa isang pasyente. Pagkatapos, bumuo sila ng mga patakaran at estratehiya para matugunan ang mga banta na iyon, tulad ng pagrereseta ng gamot. Sa wakas, sinusuri nila ang bisa ng mga estratehiyang iyon at gumagawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan, tulad ng pagsubaybay ng doktor sa pag-unlad ng pasyente. Mula sa diskarte hanggang sa aksyon, ang papel ng hukbo. Ang National Security Council, sa pamumuno ng Pangulo, gumagawa ng malalaking desisyon tungkol sa ating pambansang seguridad. Pagkatapos ay isinalin ng Chief of Staff ng AFP ang mga desisyong iyon sa isang estratehiyang militar, at kumilos ang Army para ipatupad ito. Kami ay tulad ng mga gear sa isang makina, bawat isa ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkamit ng pangkalahatang layunin. Mga layunin ng pambansang militar, ang aming nakabahaging misyon. Ang AFP ay may ilang pangunahing layunin, at ang Army ay nakatuon sa pagsuporta sa kanilang lahat. Hindi lamang tayo tungkol sa pakikipaglaban sa mga digmaan, tungkol din tayo sa pagbuo ng kapayapaan, pagpapaunlad ng katatagan, at pagprotekta sa mga karapatan ng lahat ng Pilipino. Tandaan, ang militar ay hindi lamang tungkol sa labanan, ito ay tungkol sa pangangalaga sa ating bansa, at sa mga mamamayan nito. Ang iyong tungkulin bilang isang sundalo ay isang mahalagang bahagi ng misyong ito. Hindi ka lang isang mandirigma, ikaw ay isang estratehikong asset, isang tagapag-alaga ng demokrasya, at isang simbolo ng pag-asa para sa isang mas ligtas at mas maunlad na Pilipinas. Ang hukbong Pilipino, paghahanda para sa kinabukasan ng digmaan. Mag-usap tayo tungkol sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Hindi ito katulad ng mga larangan ng digmaan noong nakaraan. Binabago ng teknolohiya ang lahat at kailangan nating maging handa para sa mga hamon sa hinaharap. Ang hinaharap na larangan ng labanan, multidimensional, precise, at sabay-sabay. Kalimutan ang mga linear na laban ng nakaraan. Ang hinaharap ng digmaan ay multidimensional na nagaganap sa lupa, dagat, hangin, kalawakan, at maging sa cyberspace. Tulad ng mga sinaunang Mongol na sumakop sa malalawak na teritoryo gamit ang kombinasyon ng mga kabalerya, archery, at psikolohikal na pakikidigma, ang mga modernong hukbo ay dapat na maging handa upang lumaban sa maraming dumain. Isipin ang Gulf War noong 1971 kung saan ang militar ng US ay gumamit ng precision-guided missiles upang ilabas ang mga pangunahing target na may kaunting collateral damage. Ang mga laban sa hinaharap ay magiging mas tumpak, na may advanced na teknolohiya na nagbibigay daan sa amin na maabot ang mga target ng may eksaktong katumpakan. At tulad ng isang symphony orchestra, kung saan magkakasabay na tumutugtog ang iba't ibang instrumento upang lumikha ng maayos na tunog, ang mga operasyon sa hinaharap ay magsasangkot ng maraming aksyon na nangyayari ng sabay-sabay. Nangangailangan ito ng mataas na antas ng koordinasyon at pag-synchronize, tulad ng mga day landings noong World War I, kung saan naglunsad ang maraming puwersa ng Allied ng sabay-sabay na pag-atake sa mga beach ng Normandy. Ang impormasyon ay power, ang susi sa tagumpay. Sa hinaharap, ang impormasyon ay magiging kasing halaga ng firepower. Ang kakayahang mangalap, magproseso, at kumilos ng mabilis sa impormasyon ay magiging mahalaga para sa tagumpay. Isipin ang labanan ng Britain, kung saan ginamit ng Royal Air Force ang radar upang makita ang mga paparating na eroplano ng Aleman, na nagpapahintulot sa kanila na maharang at talunin ang Luftwaffe. Ngayon, mayroon na tayong mas advanced na mga teknolohiya tulad ng mga satellite, drone, at artificial intelligence na nagbibigay sa atin ng hindi pa nagagawang antas ng situational awareness.
Ang elemento ng tao, puso pa rin ng digmaan. Sa kabila ng lahat ng pagsulong ng teknolohiya, ang elemento ng tao ay nananatili sa sentro ng pakikidigma. Ang mga sundalo ay hindi lamang mga operator ng mga makina, sila ang gumagawa ng mga desisyon, umangkop sa nagbabagong mga pangyayari, at sa huli ay nanalo sa mga laban. Tandaan ang mga Spartan sa Thermopylae, na ang katapangan at disiplina ay nagpapahintulot sa kanila na pigilan ang isang mas malaking puwersa ng Persya. Ang parehong diwa ng katapangan at katatagan ang ating pinagsusumikapan sa Philippine Army. Paghahanda para sa kinabukasan, pag-aangkop sa pagbabago. Ang hinaharap ng digmaan ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw, ito ay magiging komplikado, mabilis, at hindi mahuhulaan. Upang magtagumpay, dapat nating yakapin ang pagbabago, umangkop sa mga bagong teknolohiya, at patuloy na mahasa ang ating mga kakayahan. Ang Philippine Army ay nakatuon sa prosesong ito ng patuloy na pagpapabuti, na tinitiyak na tayo ay mananatiling may kaugnayan at epektibong puwersa para sa ika-21 siglo. Tandaan, bilang mga sundalo, hindi lang kayo nakikipaglaban ngayon, ipinaglalaban mo ang kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon ng modernong larangan ng digmaan, hindi mo lang pinoprotektahan ang ating bansa, ikaw ang humuhubog sa kanyang kapalaran. Ang hukbo ng Pilipinas, mga fundamental ng operasyon. Pag-usapan natin ang mga batayan ng mga operasyon ng Army, ang mga prinsipyong gumagabay sa ating mga aksyon sa larangan ng digmaan, at higit pa. Beyond the battlefield, the Army's diverse missions. Tandaan, hindi lang digmaan ang nilalabanan ng Philippine Army. Pinaglilingkuran namin ang mga tao sa iba't ibang paraan, mula sa pagtulong sa kalamidad, hanggang sa mga misyon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Isipin ng U.S. Army Corps of Engineers, na hindi lamang nagtatayo ng mga base militar kundi nagtatayo rin ng mahahalagang infrastruktura tulad ng mga dam at tulay. Combat Power, building blocks para sa tagumpay. Upang makamit ang aming mga misyon, umaasa kami sa kapangyarihan ng labanan, na parang isang toolbox na puno ng iba't ibang mga tuol. Kasama sa mga tuol na ito ang pamumuno. Isipin si General Douglas MacArthur, na ang estratehikong kinang ay nakatulong sa pag-ikot ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Impormasyon, tulad ng mga allies noong World War I, na gumamit ng mga codebreaker upang maintindihan ang mga komunikasyon ng kaaway, ang tumpak na impormasyon ay susi sa tagumpay. Mga kawal, ang pinakamahalagang elemento ng kapangyarihang labanan. Ang mga sundalong may mahusay na sanay at motibasyon, tulad ng mga gerilyang Pilipino na lumaban sa pananakop ng mga Hapones, ang puso at kaluluwa ng alinmang hukbo. Kagamitan, mula sa mga tangke at artilerya hanggang sa mga drone at cyber na armas, umaasa ang mga modernong hukbo sa malawak na hanay ng kagamitan upang makakuha ng bentahe sa larangan ng digmaan. Mga prinsipyo ng digmaan, mga patnubay na walang oras. Ito ay tulad ng mga patakaran ng laro na gumagabay sa mga commander sa kung paano epektibong gamitin ang kapangyarihang panlaban. Ilang siglo na sila, mula sa The Art of War ng Sun Tzu hanggang sa modernong doktrina ng militar. Kasama sa mga ito ang mga prinsipyo tulad ng layunin, tumutok sa malinaw, makakamit na mga layunin, tulad ni Alexander the Great, na nagtakda ng kanyang mga pananaw sa pagsakop sa kilalang mundo. Nakakasakit, sakupin ang inisyatiba, at panatilihing hindi balanse ang kaaway, tulad ng mga taktika ng German Blitzkrieg noong World War I. Misa, ituon ang iyong mga puwersa sa mapagpasyang punto, tulad ng mga puwersang Allied sa D, na nanaig sa mga depensa ng Aleman sa pamamagitan ng napakalaking pagsalakay. Tenets of Army Operations, ang building blocks. Ang mga prinsipyo ng mga operasyon ng Army, inisyatiba, liksi, lalim, pag-synchronize, at versatility, ay gumagabay sa kung paano namin isinasagawa ang mga operasyon sa buong spektrum ng labanan. Ang mga paniniwalang ito, na sinamahan ng mga prinsipyo ng digmaan, ay nagbibigay ng balangkas para sa paggamit ng mga mapagpasyang resulta. Ang hukbo ng Pilipinas, laging handang maglingkod. Mula sa paglaban sa mga rebelde, hanggang sa pagbibigay ng humanitarian aid, laging handa ang Philippine Army na pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Ang aming motto, sa iyong serbisyo sa buong lupain, ay sumasalamin sa aming pangako sa pagprotekta sa ating bansa at pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan.
Tandaan, ang pagiging isang sundalo ay hindi lamang tungkol sa kaalaman kung paano lumaban, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga prinsipyong gumagabay sa ating mga aksyon, pagyakap sa mga pagpapahalagang tumutukoy sa ating pagkatao, at palaging inuuna ang mga pangangailangan ng ating bansa. Ang hukbong Pilipino, higit pa sa paglaban sa mga digmaan. Hey, hinaharap na mga sundalo! Ngayon, lampas na tayo sa larangan ng digmaan para tuklasin ang mahahalagang tungkulin ng Army sa panahon ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa higit pa sa pagiging handa para sa labanan. Ito ay tungkol sa pagpigil sa mga salungatan, pagtulong sa ating mga komunidad, at pagbuo ng isang mas malakas na bansa. Pagpigil, pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Isipin ang pagpigil na parang bantay na aso. Ang presensya lamang nito ay maaaring makapagpahina ng loob sa mga nanghihimasok. Sa parehong paraan, ang isang malakas at may kakayahang militar ay maaaring hadlangan ang mga potensyal na kaaway mula sa pag-atake. Napakalakas ng mga hukbo ng imperyo ng Roma, anupat kakaunti ang nangahas na hamunin sila, anupat nagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng maraming siglo. Ang hukbo ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagsasanay at kahandaan nito, ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, handa tayong ipagtanggol ang ating bansa. Tugon sa kalamidad, mga bayani sa panahon ng krisis. Kapag dumating ang sakuna, madalas ang Army ang unang tumugon. Tulad ng National Guard sa US, na tumutulong sa lahat ng bagay mula sa hurricane relief hanggang sa wildfires, narito kami para tulungan ang ating mga kapwa Pilipino sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang aming pagsasanay at mga mapagkukunan ay nagpapahintulot sa amin na magbigay ng mahahalagang tulong at suporta kapag ito ang pinakamahalaga. Mga operasyong sibil-militar, pagbuo ng tiwala at kooperasyon. Mahigpit din kaming nakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad, pagbuo ng mga relasyon at pagpapaunlad ng tiwala. Ito ay mahalaga para makakuha ng suporta ng mga tao at matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan. Isipin ang mga pagsisikap ng militar ng US na makuha ang mga puso at isipan sa panahon ng digmaang Vietnam sa pamamagitan ng mga programang aksyong sibiko tulad ng pagtatayo ng mga paaralan at pagbibigay ng pangangalagang medikal. Pagbuo ng bansa, higit pa sa tanggulan. Ang Army ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, tungkol din tayo sa pagbuo ng mas matatag na Pilipinas. Ang aming mga inhinyero ay gumagawa ng mga kalsada at tulay. Ang aming mga medical na unit ay nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga malalayong komunidad, at ang aming mga sundalo ay nakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. Tulad ng Israeli Defense Forces, na may mahalagang papel sa pagbuo ng infrastruktura ng kanilang kabataan, ang Philippine Army ay nakatuon sa pagtulong sa ating bansa na umunlad. Mga pakikipag-ugnayan sa kooperatiba ng militar sa panahon ng kapayapaan, pagbuo ng mga pakikipagsosyo. Nakikipagtulungan din kami sa ibang mga bansa upang itaguyod ang kapayapaan at katatagan. Maaaring kabilang dito ang magkasanib na pagsasanay sa pagsasanay, pagbabahagi ng impormasyon, o paglahok sa mga misyon ng peacekeeping. Ang United Nations Peacekeepers, na nagmula sa maraming iba't ibang bansa, ay isang magandang halimbawa kung paano magtutulungan ang mga militar upang maiwasan ang hidwaan at itaguyod ang kapayapaan. Kaya, tingnan mo, ang Philippine Army ay higit pa sa isang puwersang panlaban. Kami ay isang puwersa para sa kabutihan na nakatuon sa paglilingkod at pagprotekta sa mamamayang Pilipino sa panahon ng kapayapaan pati na rin sa digmaan. Naglakbay kami sa puso at kaluluwa ng Philippine Army, ginalugad ang mga halaga, kasaysayan, at dedikasyon na ginagawa kaming higit pa sa isang puwersang panlaban. Natutunan natin na ang pagiging sundalo ay isang marangal na tungkulin, isang pangako sa paglilingkod at pagprotekta sa sambayanang Pilipino. Ito ay tungkol sa pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo, pagtanggap sa mga hamon ng pagsasanay, at pangunguna ng may integridad, pakikiramay, at tapang. Hindi ka lang sumasali sa isang organisasyon, ikaw ay nagiging bahagi ng isang legacy na umaabot sa nakalipas na mga siglo. Ikaw ay humahakbang sa bota ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan, na nagsakripisyo para sa ating bayan, at napatuloy na naglilingkod ng may hindi natitinag na dedikasyon. Tandaan, ang mga halagang tinalakay natin ngayon ay hindi lamang mga salita sa isang pahina, sila ang pundasyon ng iyong pagkakakilanlan bilang isang sundalo.
Hayaang gabayan ka nila, bigyan ka ng inspirasyon, at bigyan ka ng kapangyarihan na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa pagtahak mo sa marangal na landas na ito, tandaan na ang Philippine Army ay higit pa sa isang institusyon. Ito ay isang pamilya, isang kapatiran at kapatid na babae ng mga mandirigma na pinag-isa sa iisang layunin. Sama-sama nating itaguyod ang mga mithiin ng karangalan, tungkulin, at paglilingkod, at titiyakin na ang Pilipinas ay mananatiling malaya, ligtas, at maunlad na bansa sa mga susunod na henerasyon. Kaya, manindigan, mga magiging sundalo. Yakapin ang mga hamon, matuto mula sa nakaraan, at magsikap para sa kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa. Ang iyong bansa ay umaasa sa iyo.